Sumali na ang Iran sa 8 bansa na may kakayahang maglayag ng aircraft carrier na isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa dagat. Maaaring magdulot ng panganib sa sinumang sumalungat sa kanila. Nangunguna ang Estados Unidos na may 11. Malapit nang ipakilala ng China ang kanilang ikatlong aircraft carrier. At ang buong natitirang bahagi ng mundo ay may pinagsamang 10 aircraft carrier lamang. Hanggang Pebrero 6, 2025, tinatanggap ng Iran ang bagong sasakyang pandigma na Shahid Bagheri. Halos 800 talampakang dambuhala na maaaring magdulot ng pangamba sa buong mundo. Pero kahit ilang linggo pa lang mula nang magsimula itong gamitin, nagiging meme na ang Shahid Bagheri. At ang mga dahilan kung bakit ito sumisikat ay hindi yung inaasahan ng Iran. Mula sa kakaibang pinagmulan nito hanggang sa kakaibang disenyo at sa katotohanang ang pagtawag dito na isang aircraft carrier ay maaaring masyadong pagmamalabis. Tila itinuturing na ng karamihan sa kanluran na isang katatawanan ang Shahid Bagheri. Kaya, bakit pa nagtayo ang Iran nito? Ano ang estratehikong benepisyo ng bagong laruan para sa Tehran? At baka rin minamaliit ng mundo ang Shahid Bagheri masyadong maaga. Para matunton ang pinagmulan ng Shahid Bagheri, kailangang balikan ang nakaraan at ang dating pangalan nitong Peregrine. Ang Peregrine ay barkong kargamento na ginawa ng Hyundai Heavy Industries sa South Korea noong 2000. Tinatayang halos 42,000 metriko tonelada ang bigat at may habang 240 metro mula unahan hanggang hulihan. Ang Peregrine ay naglayag sa buong mundo ng halos 2 dekada, kargado ng mga container, tulad ng humigit kumulang 5,000 iba pang barko sa buong mundo. Sa iba't ibang panahon, nagkaroon ito ng ilang pagbabago ng pangalan. Pansamantalang tinawag na Iran Kerman at pagkatapos ay Silvercraft. Ngunit bukod doon, wala namang kakaiba dito. Hanggang sa ito ay biglang nawala. Para sa mga barkong pangkargamento na tumigil sa paglalayag, hindi ito bihira. Karaniwan, 30 taon o mas maikli lang ang serbisyo bago sila kalasin. Kahit bata pa para magretiro ang Peregrine, malamang nakalimutan na ito matapos dumating sa huling pantalan noong 2019. Ibig sabihin, sana ay nakalimutan na ito kung hindi lumabas sa open source na larawan noong 2023 mula kay H.I. Sutton, eksperto sa naval warfare. Sa mga larawan, isang barko na nakilalang Peregrine ang namataan sa dry dock sa isang shipyard ng Iranian Navy malapit sa kipot ng Hormuz. Doon, mukhang ito ay nasa proseso ng pagiging isang aircraft carrier. Noong panahong iyon, iniulat na dala nito ang pangalang Shahid Madavi. Kalaunan, pinangalanan itong Shahid Bagheri bilang pag-alala sa komander ng Iranian Revolutionary Guard Corps na namatay sa digmaang Iran-Iraq. Ang ibig sabihin ng Shahid ay martir at Bagheri ang apelyido niya. Malinaw kina Sutton at ibang eksperto noon na kung tatawagin ng Iran ang binagong cargo ship na totoong aircraft carrier, pinalalaki lang nila ang katotohanan. Ang aircraft carrier ay tradisyonal na nagdadala ng fixed-wing na eroplanong may piloto gaya ng FA-18 Hornet, Harrier Jump Jet o J-15 Flying Shark. Malaking problema ito para sa Iran dahil wala silang carrier-capable na fighter jet o eroplano ngayon at mukhang wala ring balak kumuha sa hinaharap. Sa halip, ang Shahid Bagheri ay tila isang kombinasyon ng drone at helicopter carrier. Isang bagay na mas karaniwan talaga sa buong mundo. Para sa perspektibo, ang Estados Unidos ay may 9 na kasalukuyang nasa serbisyo. Ang Japan ay may 4, ang China at Pransya ay may tig-3, at ang mga bansa mula Algeria hanggang Brazil, Thailand hanggang Turkey ay may kanya-kanyang isa. Para sa Iran, mas may saysay ang drone carrier kaysa fixed-wing aircraft carrier dahil wala silang eroplanong kayang maglanding o take-off mula sa carrier. Bagamat muli iyon na talaga ang tanging dahilan na kailangan mo. Sa halip, may saysay ito dahil noong panahon na ito ay namataan, at lalo na ngayon. Ang paggamit ng unmanned drone sa digmaan ang pinakamalakas na sandata ng Iran ngayon na nagpapakita ng layunin ng barkong ito. Sabi ng Iran, imbakan ito ng mga drone. Ayon kay Sutton, para rin palakasin ang kakayahan ng bansa sa malalayong pag-atake. Ngayon, ang unang pagkakita sa Shahid Bagheri ay nagpapahiwatig na matagal nang isinasagawa ang pagkukumpuni nito. Ang deck ng lumang barko ay tuluyan ng tinanggal. Malaking bahagi ng flight deck ang idinagdag at nakausli sa kaliwang bahagi ng barko. Ayon kay Sutton noon, nag-i-install na ng bagong flight deck sa barko. Pero dahil sa superstructure na sumasaklaw sa orihinal na deck, hindi magagawa ang tradisyonal na layout ng aircraft carrier. Hindi rin tradisyonal ang mga anggulo ng idinagdag na flight deck na posibleng tumatakbo mula kaliwa
hanggang kanan sa harap ng superstructure. Para mailarawan iyon, maaari mong isipin ang letrang X at pagkatapos ay alisin ang isa sa dalawang pahilis na linya at ituwid ito. Kumakatawan ang tuwid na linya sa hull ng orihinal na cargo ship at ang pahilis na linya sa flight deck. Pero ipinakita ng mga sumunod na larawan na iba ang naging plano ng Iran para sa barkong ito. Sa litrato noong Agosto 2024, makikitang ang Shahid Bagheri ay may flight deck na nakausli lang sa kaliwang bahagi habang nasa dry dock. Ang maliit na runway ng barko ay may ski jump na disenyo, tulad ng ilang makabagong aircraft carrier. Sa likod ng flight deck ay may malaking control tower na parang bridge at accommodation section ng cargo ship sa hugis at sukat. Ipinapakita rin ng mga larawan na ang Shahid Bagheri ay wala na sa dry dock at lumulutang na sa laot. Isang bagay na kasing halaga o mas mahalaga pa. Wala pang inilalabas na anunsyo ang Iran tungkol sa barko o sa inaasahang petsa ng pagkomisyon nito noong panahong iyon. Ngunit malinaw na mabilis ang kanilang pag-usad. Lumabas sa satellite image na noong Nobyembre 2024 sumailalim na ito sa sea trial. Tingnan mo, ang ganitong uri ng barko ay nagbibigay ng estratehikong kalamangan sa bansang gumagamit nito. Para sa Iran, ganoon din. Sa kaso ng Shahid Bagheri, mas pinainit nito ang sitwasyon. Nagkaroon ng matinding pagkataranta sa Estados Unidos, ang pandaigdigang superpower na matagal nang itinuturing ng Iran bilang pangunahing kaaway, kahit bago pa man ito pumasok sa serbisyo. Tiyak na matatandaan ng Amerikanong manonood ang kontrobersyang yumanig noong unang bahagi ng 2025 nang maiulat ang misteryosong unmanned drones na lumilipad ng naka-formation at gumagawa ng mga hindi maipaliwanag na pagdaan sa iba't ibang lugar, lalo na sa Mid-Atlantic na rehiyon. Isang kongresista ng New Jersey, si Jeff Van Drew, ang nagsabi na may Iranian drone mothership na nag-ooperate sa baybayin ng estado nila at ito raw ang nagkokordina ng kaguluhan. Mukhang tinutukoy niyang drone mothership ay ang Shahid Bagheri at ang aligasyon ay mabilis kumalat online. Hindi pa tapos sa sea trials ang totoong Shahid Bagheri noon na pinatunayan ng satellite imagery matapos ang maling pahayag ni Van Drew. Pero maaari nating isipin na malamang ay napatawan ng husto ang mga ayatollah tungkol dito. Ang Shahid Bagheri ay opisyal na inilunsad noong Pebrero 6, 2025 at simula noon ay ipinakita na ito ng Iranian state media sa buong mundo. Ang Shahid Bagheri ay may habang 242 metro, 788 talampakan at 1 pulgada at lapad na 32 metro. Ang pinakamalapad na bahagi nito ay mga 106 na talampakan. Ang barko ay may draft na 11.7 metro o 38.5 talampakan na siyang sukat mula sa linya ng tubig hanggang sa pinakamalalim na bahagi nito kapag puno ang kapasidad. Ayon sa Iranian state media, may displacement itong halos 42,000 metriko tonelada na katulad ng bigat ng Innsbruck ng India, Liaoning at Shandong ng China at Charles de Gaulle ng Pransya. Ayon sa pinununo ng Iranian Navy, ang Shahid Bagheri ay may karaniwang makina at kayang maglayag sa dagat. Pinapayagan nitong mag-operate sa karagatan bilang blue water asset. Ang 180 metrong runway ng barko o halos 600 talampakan ay nagtatapos sa paakyat na ski jump. Tinutulungan ng ski jump launch ang eroplano na makalipad sa mas maikling distansya nang hindi kailangan ng catapult launch system. Kahit madalas nililimitahan ng ski jump ang mga eroplanong pwedeng ilunsad ng carrier, malamang hindi ito malaking hadlang. Makikita sa media footage na ang ilang drone ng Iran sa flight deck ay gumagamit ng arresting wires sa paglapag. Makikita sa video na may arresting gear ang barko na akma rito. Dinisenyo itong makapaglayag mag-isa ng hanggang 1 taon. Ina-advertise ito na may mas matagal na endurance sa performance ng makina. Kayang tumakbo ng tuloy-tuloy ng 1,000 araw at may operating range na 40,000 at 700 kilometro o 22,000 nautical miles. Kaya nitong umabot sa pinakamataas na bilis na 22 knots, katumbas ng 41 kilometro o 25 milya bawat oras. Bukod sa onboard na espasyo para sa hindi tiyak na bilang ng crew, sinasabing mayroon din itong kumpletong gumaganang ospital sa loob, pati na rin isang football field. Iyan ang soccer para sa mga Amerikano. Nasa ilalim ito ng deck at may control tower, tulad ng inaasahan sa bawat aircraft carrier na may tungkulin sa air compartment. Kaya ng Shahid Bagheri magdala at magpalipad ng iba't ibang helicopter at drone, kabilang ang ilang uri ng Iranian carrier drone. Ang Ababil 3N,
ang Kaher 313, ang Garan at ang Mohajer 6 at iba pa. Tatalakayin natin ang mga drone na ito at ang kanilang kakayahan mamaya. Bukod sa fixed-wing drone, kayang magpalipad ng iba't ibang helicopter ang Carrier. Kahit 4 lang ang nakuhanan ng litrato, posibleng mas marami pa ang kayang dalhin ng barko. Bukod pa rito, sinasabing kayang magdala ang barko ng hindi bababa sa 30 fast attack craft mula sa loob nito na ibinababa sa tubig mula sa mga pintuan sa magkabilang gilid ng hull. Ang mga fast attack craft na yon, ayon sa Iranian state media photos, ay maliit at maaaring compatible ang launching mechanism sa parehong manned craft na ilang tonelada ang displacement at posibleng pati sa unmanned surface vessels o USVs, na kilala bilang drone boat. May episode kami tungkol sa sea drone na ginamit sa Ukraine para sa detalyadong tingin sa unmanned surface vessels. Panoorin iyon para sa magandang halimbawa. Para sa sariling depensa, ang Shahid Bagheri ay may automatic cannon sa turret, ilang Gatling gun, 8 Cossack 222 surface-to-air missile at 8 anti-ship missile. Ang mga anti-ship missile na iyon ay maaaring isang reverse-engineered na missile na orihinal na galing sa Tsina, ang Noor, o isang lokal na dinevelop na cruise missile na tinatawag na Qadr. Ayon sa pinununo ng hukbong dagat ng Iran, ang barko ay may signals intelligence, passive electromagnetic listening technology, at kayang mag-deploy ng remote drone submarines. Bagamat wala pang dagdag na impormasyon tungkol sa mga kakayahang iyon. Sige, kanina ipinaliwanag namin na ang Shahid Bagheri ay mabilis naging parang meme at minsan pa nga'y pinagtawanan sa internasyonal na mundo ng depensa. At sa isang banda, kailangan nating aminin may kaunting katatawanan talaga sa buong bagay na ito, hindi ba? Una, kinuha lang ng Iran ang isang cargo ship, binaklas ito, at nilagyan ng kakaibang flight deck ng aircraft carrier. Hindi rin ito ang unang beses na gumawa sila ng ganitong barko. Tingnan mo na lang ang mga barkong Shahid Radaki at Shahid Mahdavi na kitang-kitang ginawang mga warship matapos magsimula bilang mga cargo ship. Tinawag ng Iran ang Shahid Bagheri na isang aircraft carrier kahit hindi naman talaga ito ganoon. Kaya lang nitong magpalipad ng drone at helicopter. Pero kahit totoong aircraft carrier ito, walang eroplanong mailalagay dito ang Iran. Kakaiba ang hindi pantay na disenyo ng flight deck at dahil mahilig magyabang ang Iran sa teknolohiyang madalas ay hanggang drawing lang, marami ang nagdududa sa kakayahan ng Shahid Bagheri bilang mahalagang barkong pandagat. Dagdag pa rito, may totoong limitasyon ito sa praktikal na gamit. Isa lang ang kopya ng Iran ng bagong drone carrier na ito, kaya sa realidad, kadalasan ay wala sila nito. Kailangan ng mga barkong ito na gumugol ng maraming panahon sa pag-aayos, pagsasanay, at pagre-resupply sa mga kaalyadong pantalan. Itong barko na ito, na umaasa sa katawan ng isang lumang cargo ship at marahil ay nagpanatili pa ng ibang disenyo, malamang ay mas malaki ang kailangang maintenance kumpara sa karamihan. Wala ring ibang barko ang Iran na pwedeng magsama sa Shahid Bagheri bilang carrier strike group di tulad ng ibang bansa. Ang Shahid Soleimani class, twin-hull missile corvettes ng Iran ay kayang maglayag ng hanggang 9,000 at 300 kilometro o 5,000 nautical miles. Ibig sabihin, pwedeng magtalaga ng ilan sa kanila na sumama kay Shahid Bagheri sa ilang bahagi ng biyahe sa ibang bansa. Ganoon din ang maaaring gawin ng twin-hull support ship na Shahid Nasari, ngunit hindi talaga angkop ang mga barkong iyon para sa ganitong operasyon. Ang tanging ibang barkong pandigma ng Iran na kayang tumapat sa Shahid Bagheri, ang Shahid Mahdavi, ay mas mabagal. Malayo ang alinman sa mga opsyong iyon kumpara sa mga destroyer at frigate ng Amerikano, Tsino, o British carrier strike groups. Para sa Iran, ang kakulangan na iyon ay hindi lang tungkol sa itsura. Mahalaga ang ibang barko para mapanatiling ligtas ang aircraft carrier at protektahan ang tripulante at mga eroplanong sakay nito sa digmaan. Kahit ang karaniwang aircraft carrier na mag-isa sa mahirap na sitwasyon, ay may sapat na eroplanong kasama para sa kaligtasan nito. Ang mga Iranian drone na kayang ilunsad ng Shahid Bagheri ay hindi kasing husay sa pagdepensa ng pangunahing barko. Sa kabila ng mga kakulangan ng Shahid Bagheri, may mga argumento na nagsasabing hindi ito dapat basta isantabi. O kahit na maari itong maging tunay na mabagsik na puwersa na dapat paghandaan sa tamang sitwasyon ng labanan. Hindi tulad ng karamihan sa mga Air Force sa buong mundo, kung saan umaasa ang mga bansa sa mga eroplanong may piloto at itinuturing lamang ang mga drone na walang tao bilang pantulong na kagamitan. Ibinase ng Iran ang kanilang diskarte sa modernong aerial warfare sa paggamit ng combat drone
pero hindi ito ang ideal na sitwasyon para sa kanila. Ang desisyon ay pangunahing dulot ng mga luma ng eroplanong may piloto ng Iran na marami sa mga ito ay pinaghihinalaang hindi naligtas gamitin sa himpapawid. At ang dami ng parusang pumipigil sa kanila magpaayos o bumili ng bagong kagamitan. Tinanggap ng Iran ang realidad na ito at ngayon ay ipinagmamalaki nilang mas marami silang uri ng drone kaysa sa karamihan ng bansa. Marami sa kanilang mga armas ay nasubukan na sa labanan gamit ang mga proxy forces ng Iran mula Syria hanggang Yemen, hanggang Lebanon at iba pang lugar. At marami sa mga nasubok na armas na iyon ay matagumpay na pumasa sa mga pagsubok. Para mas maintindihan natin kung ano ang kayang gawin ng mga drone ng Shahid Bagheri, kailangan lang nating tingnan ng mas detalyado ang mga ipinakitang drone ng Iranian state media na nakadeploy sa barko. Tingnan natin ang Ababil 3N, isang pandagat na single-engine drone na ginamit na sa labanan sa Iraq, Sudan, Yemen, Syria at iba pa. Kayang lumipad ng hanggang 100 kilometro o 62 milya sa loob ng 4 na oras ng tuloy-tuloy. Ang Ababil 3 ay kayang kumuha ng real-time na video para tukuyin ang target habang ang mga sumunod na bersyon ay may sandata na rin. Ang Mohajer 6 na makikita rin sa Shahid Bagheri ay may mas malawak na saklaw ng operasyon na 2,400 kilometro o 1,300 nautical miles. Kaya nitong tumagal ng 12 oras at magdala ng 6 na guided missiles o bomba. Plano ng Iran na gumawa ng hindi bababa sa 40 para sa gamit pandagat at napatunayan ng epektibo sa Sudan, Ukraine at Iraqi Kurdistan. Marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang Qaher 313 na unang ipinakita sa publiko bilang isang vaporware na pagtatangka para sa isang single-seat stealth fighter noong 2013. Pero mula nang gawing stealth na drone na walang piloto, hindi pa rin malinaw ang kakayahan ng bagong 313. Sa totoo lang, maaari pa ring tawagin itong vaporware kahit na nabidyohan ang pag-take off at landing nito mula Shahid Bagheri. Pwede pa rin itong gawing mapanganib na asset sa tamang panahon. Mapapalakas nito ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng komplikado at sabayang drone attacks kahit sa malalayong target sa teritoryo ng kalaban. Kahit di tiyak kung makakalusot ang Qaher 313 sa modernong air defense, hindi pa rin natin pwedeng balewalain ang posibilidad na iyon. Kasing halaga ng mga eroplanong ipinagmamalaki ng Iran sa Shahid Bagheri ay ang mga hindi pa nila ipinapakita. Kung mapapansin mo, isang malinaw na pagkakapareho sa lahat ng drone na nabanggit natin ay ang layunin nilang mabawi at magamit muli. Pero hindi lang iyon ang uri ng UAV na mayroon ng Iran sa kanilang arsenal. Sa halip, kailangan nating isaalang-alang ang posibilidad na ang Shahid Bagheri ay maaaring compatible din sa mga Iranian kamikaze drones. Halimbawa, ang Shahed 136, isang murang, mass-produced na kamikaze UAV na nagkaroon ng malaking tagumpay sa labanan. Gaya ng gitnang silangan sa ilalim ng Iran at sa Russia na may Russian-made version na Garand 2. Ang Shahed 136 ay may bigat na 200 kilo o 440 pounds lamang. Lumilipad ito sa 185 kilometro o 150 milya kada oras at kayang umabot ng 2,500 kilometro o 1,600 milya gamit ang AI na nagmamaneho upang ihatid ang 50 kilong o 110 pound na warhead sa target. Lahat ng ito nagagawa na sa halagang mas mababa sa $50,000 ng US bawat unit. Ang Shahid 100 at 36 ay umaangat gamit ang rocket at pwedeng ikabit sa anumang military o commercial na truck. Tiyak na magagamit din iyon sa Shahid Bagheri nang walang abala. Kung ilan ang Shahid 100 at 36 na kayang dalhin ng Shahid Bagheri ay hindi pa tiyak. Kapag ginamit ang mga ito sa malaking swarm ng drone kasama ang recoverable drone mula sa flight deck ng Shahid Bagheri, lalong titindi ang banta nito sa mga kalaban ng Iran sa mundo. Pinagsamang advanced reconnaissance drone, surveillance drone na nagmamapa at tumutukoy ng target at kamikaze drone na sumisira at nanggugulo sa air defenses. Ang paggamit ng stealthy at non-stealthy na drone para sa precision strike ay pwedeng maging bangungot kahit sa modernong militar dahil sa kaguluhan. Kahit bago pa natin isaalang-alang ang manned, unmanned o kamikaze surface vessel laban sa mga target sa baybayin. Bukod pa rito, may ilang advanced na drone ang Iran sa early production na posibleng idagdag sa Shahid Bagheri sa hinaharap. Ang Shahed 100 at 49 ay isang high-altitude, long-endurance drone na tulad ng Reaper drone ng Amerika. Kaya nitong magdala ng 13 bomba at lumipad ng isang araw. Habang may parehong kakayahan ang Mohajer 10, ang MQ-9 Reaper drone na pinagbasehan nito ay kamakailan lang na-adapt para lumipad mula sa runway na kasing laki ng aircraft carrier. Ang Arash 2, isa pang paparating na disenyo, ay maaaring i-adapt
para sa carrier sa tamang panahon. Madalas, sinusukat ang military asset batay lang sa halaga nito. Sa harapang labanan gamit ang kaparehong teknolohiya ng ibang bansa, malinaw ito sa kanilang sukatan. Malalampasan ang Shahid Bagheri Carrier, lalo na kumpara sa USS Gerald R. Ford at buong Carrier Strike Group. Walang duda kung sino ang mananalo sa labang iyon. Kadalasan, hindi nakikita ng simpleng paghahambing ang tunay na halaga ng asset na ganito. Hindi naman kinakailangang lampasan ang anumang direktang kalaban, kundi para palakasin at paunlarin ang kakayahang militar ng bansang gumagamit nito. Hindi nakikipaglaban ang Iran tulad ng Estados Unidos, hindi rin ito nakikipaglaban tulad ng China, hindi rin tulad ng Rusya o ng mga bansa sa Europa o ng iba pang mga rehiyonal na kapangyarihang militar sa buong mundo. Ang Iran, higit pa sa alinmang bansa, ay nagpapatakbo ng militar na halos nakasentro sa kanilang mga drone. At para sa ganitong uri ng militar, ang Shahid Bagheri ay isang angkop na karagdagan. Hindi ito ang tamang kagamitan para sa lahat ng gawain at hindi rin magagamit ng buo ang potensyal nito kung maglalayag ito ng nag-iisa at walang kasama sa karagatan. Pero para sa mga bansang maaaring makalaban ng Iran, siguradong matinding hirap ang kanilang haharapin. Kung lilitaw ang Shahid Bagheri sa kanilang baybayin at kung marunong pumili ng laban ang Iran, makakahanap ito ng mga pagkakataon kung saan ang Shahid Bagheri ay handang manalo. Maraming salamat sa panunood.